Pagtuklas sa misyon ng buhay. Naranasan mo na bang tumigil ng isang minuto at tanungin ang iyong sarili kung bakit ka nilikha ng Diyos? Ang bawat tao ay ipinanganak upang magsagawa ng tiyak na layunin. Bawat isa sa atin ay inilagay sa mundong ito upang tuparin ang kanilang misyon sa buhay. Ang papel na ginagampanan natin ay isang mahalagang bahagi ng kabuuan. Tayo ay biniyayaan ng iba't ibang kakayahan at kakaibang talento na kapag alam natin kung paano gamitin sa mabuting paraan at kapag ginamit natin ng buong potensyal ay magdudulot ng positibong pagbabago at mapabuti ang buhay dito sa mundo. Kung saan ang iyong mga talento at kakayahan ay magkakatagpo at magbunga, naroon ang iyong misyon sa buhay. Ang misyon ay bokasyon din ng isang tao. Sa website ng Diocese of Shrewsbury, ang salitang bokasyon ay nagmula sa salitang Latin na nangangahulugang pagtawag. Para sa Kristiyano, ang isang bokasyon ay hindi lamang isang bagay na tinatawag ng Diyos na gawin natin. Ito rin ang taong tinawag tayo ng Diyos upang ibahagi ang ating mga talento. Ang bawat bautisadong Kristiyano ay nakikibahagi sa pangkalahatang tawag sa kabanalan at maging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay hindi lamang tumutukoy sa relihiyosong pagtawag o pagsunod sa yapak ni Hesukristo upang maging isang misyonero, ngunit ito ay tumutukoy din sa isang misyon ng bawat individual na gamitin ang kanyang mga talento at kaalaman sa mabuting paraan upang matulungan ang iba. Karamihan sa atin mga tao ay nabubuhay sa kanilang buong buhay nang hindi tinukoy o hindi alam ang kanilang misyon. Nagiging sanhi ito ng maraming kalungkutan dahil maliban kung alam nila ang kanilang misyon, patuloy silang madarama na walang laman at hindi natutugunan. Maswerte ang mga nakakaalam ng kanilang misyon sa buhay. Nagkakaroon sila ng pakiramdam ng kaayusan at magandang direksyon at alam nila kung ano ang gusto nilang makamit o kung saan sila patungo. Buhay ay isang patuloy na paghahanap para sa tunay na pagtawag ng isang tao. Kailangan nating tumingin sa kaibuturan ng ating puso, kaya kailangan nating galugarin ito. Kakailanganin nating patuloy na tukuyin at muling tukuyin ito hanggang sa ganap na nating matiyak na ito ang tunay na misyon para sa atin. Pagkatapos ay makakaranas tayo ng pagbabago sa ating buhay. Mas magiging masaya tayo at magiging mas mahusay at epektibo. Ito ay dahil sa wakas ay sasadya, tayo tulad ng isang barko, na nawala sa dagat na sa wakas ay natagpuan na ang gabay na bituin. Ang misyon ng ating buhay ay eksaktong gabay sa ating kapalaran. Gawin natin ang Diyos bilang sentro ng ating buhay, dahil hinding-hindi niya tayo pababayaan, at kanyang tutulungan sa oras ng ating depresyon, pagkabigo, problema, at pagsubok sa buhay.